minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, saan mang dako tayo naroon, ano man ang ating bansa, ano man ang ating wika, patuloy ang buong kagalakan na ibahagi sa atin ang napakadakilang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng panahon at pagkakataon upang ang ating mga labi ay maging dalisay at banal na kasangkapan upang ipahayag ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa. Amen po mga kapatid. Kaya naman tayo naririto ngayon na patuloy na may buong kagalakang nagsisiawit sapagkat gaya ng nasusulat, magsiawit kayo ng pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon, ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't ang ating pag-aawitan, ang nilalaman nito, mga kapatid, ay ang kagilagilas na mga gawa ng ating Panginoon. Ipahayag natin ito sa gitna ng bayan. Bakit po sa gitna ng bayan? Upang mahayag sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan, upang madinig ng lahat ng mga tao, upang mahayag sa puso't pag-iisip ng lahat ng mga tao ang kagilagilas na mga gawa ng Panginoon na patuloy nating ipinapaalala sa isa't isa sa pamamagitan ng ating mga pag-aawitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating ipaalala, patuloy nating ibahagi sa lahat ng mga tao kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy nating ipaalala, mga kapatid, Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. tunay na napakadakilang bagay na patuloy na ipaalala sa bawat sa atin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy nga, mga kapatid, na itaas natin ang ating mga tinig ng pagpapasalamat. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Mga galak tayo magsiawit na patuloy, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord
unto thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Kung saan natin madidinig at ipinapahayag ang mabuting balita, ito'y masusumpungan sa bayan ng Panginoon sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Ipaalala natin patuloy, mga kapatid, sa banal na bayang hirang. Patuloy nating ibahagi, mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. itaas natin ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, Ikaw na hari ng lahat ng mga espiritu, Ikaw na nahabag sa lahat ng mga tao, kung kaya't isinugo mo ang aming Panginoon Kristo. Nagagala kaming patuloy, Panginoon, na ayon sa minagaling ng kalooban mo, narito kami ngayon sa isang tao kung saan patuloy namin ipinapahayag ang iyong mga kagilagilas na mga gawa. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw din ang nagtindig ng iyong mga lingkod upang sa pamamagitan ng mga lingkod na ito'y mahayag ang iyong kagandahang loob, ang iyong kaligtasan, ang iyong pagpapala, ang biyaya ng kapayapaan, ang biyaya ng pananampalataya upang sa gayon, Panginoon, sino mang dumidinig, sino mang ipamumuhay ang mga bagay na nadidinig ay maging bahagi ng isang bayan na nakalulugod sa iyong dakilang paningin. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy na ibahagi sa bawat isa, ipaalala sa bawat isa ang iyong kagilagilas ng mga gawa upang maalala ng sino mang tao o ng lahat ng mga tao na may iisang Diyos na tunay na nagbahagi ng kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain, sa lahat ng aming kinikilos, iniisip at sinasalita. Tunay na kami nagtitiwala na ikaw ang mamamagitan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Mga ganap tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang panahon po ang aming kinaabot na pagbati sa lahat ng may pandinig. Ang may pandinig ay makinig at unawain natin itong naririnig natin na pinapahayag sa social media na maghahatid sa atin sa kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangaral ang kaharian at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Papangaral po yung katwiran ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo at
Nasa pamamagitan ng Jesucristo ang pangangaral na itinuturo ang lahat ng mga bagay na nasulat na siyang ebidensya ng pananampalataya natin sa ikatututo at ikatitibay ng ating pananampalataya upang matiyak natin yung at kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Klaro po ba sa atin yung layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo? Amen. Ito ho nationwide, worldwide, upang wala maging dahilan yung lahat ng mga nakakarinig na hindi natin natinig ito. Reminder na sa atin ito Dahil talagang sa huling panahon talagang nagpapakita na ng babala ang Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito na talagang may gumaganap na ng aklat ng buhay na kordero. Meron na pong nagpapatotoo ng mga tinawag at pinili at kinahamagan Amen po ba? Amen. Bulay-bulayin po natin. Unawain natin mabuti yung narinig natin sa social media. Ito hong pagdiriwang ng banal na bundok ng Sayon bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas. At pagdating sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 18. Sige nga po, pakibasa nga po. Narito po. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilan. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang Panginoong Jesucristo po ang ulo ng iglesia. Amen. Siya ang karunungan ng body of Christ. What is the name of body of Christ registered in heaven? That is the genuine kingdom of God. Naunawaan po ba natin yung Colossus 1:18? Ang Panginoong Jesucristo ang isinasalalawang ulo ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. So, ibig sabihin yung katalinuhan, yung pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ang ginaganap ng kanyang kaharian na may pag-iisip ng ating tagapagligtas yung gumaganap. Amen po ba? Amen. Amen. Sino ho ang nag-establish nito? Di ho ba yung ating tagapagligtas na nag-alay ng sacrifice upang tubusin tayong lahat? Amen. Ang tagapagligtas natin ng hinamak, kinutya, inisulto, nilait, pinagtawanan, nilibak. Di ho ba siya lang ang umako nung kasalanan natin lahat upang hirap tayo na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Jesus Christ is the head of body of Christ. The Holy Mount Zion, registered in heaven. First fruit of the resurrection. Firstborn of the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 12 verse 22, nag-iimbita ang tagapagligtas Dadapot ang silapit na kayo sa bundok ng Siyon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli ang bundok ng Sayon. Hindi po literal na bundok ito na pupuntahan natin sa bansang Pilipinas. Ikinomber tayong lahat sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Jesus Christ is the head of Kingdom of God. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ang umakyat sa langit naghanda na siya ng tahanan ng bundok ng Sayon So, nag-guess po natin yung common sense. Hindi building ang itinangi, mga tao po yung gaganap nitong hula ng mga banal na propeta. Magpapatotoo tayo dahil ang Panginoong Jesucristo ang naghain ng kanyang buhay sa ating lahat. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya merong tagapamagitan sa lahat ng kasalanan natin na nagpapatawad Ang Panginoong Jesucristo ang nagpapatawad na maraming pagkukulang at kamalian na gawa natin. Amen po ba? Amen. Kaya Jesus Christ is the head minister of our faith. Hindi tinayo ng tao ang bundok ng Sayon. Sa karunungan ay natatag ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Amen.
Walang kapangyarihan, alinmang mga malalaking organisasyon dito sa bundok ng Sayon Dahil ang bundok ng Sayon natatag sa katuwiran. Amen po ba tayo? Amen. Sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos, natatag ang bundok ng Sayon at pinaganda ng tahanan sa langit. Legit na po. Official na sa langit. I-research nyo yung religion nyo kung yan ba meron kaugnayan sa langit. Hello? May napakapanganib na po ng huling panahon. Napakarami na may pinakikita na mga sign of calamity na maaaring dumating sa earth. Ano po? Amen. Naunawaan po ba natin maging sa mga technology na pinakikita na yung mga kalamidad na darating sa earth So, sana lang tayo binibigyan ng pag-asa? Di ba? Para magkaroon tayo ng relasyon. Alam niyo may relasyon, nagpapatotoo Yung buhay na walang hanggang ibinigay sa ating regalo, lalabas sa labi natin yung testimonya. May nangyaring nasulat na evidence na ilalabas ng labi natin yung may relasyon, nagpapatotoo yung merong ebidensya na pinaniniwalaan through social media. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga kalayawan, yung mga kahibangan natin sa mundo, may pagsisihan na natin at merong mamamagitan sa lahat ng pagkukulang natin at may nagpapatawad sa lahat ng nagawa nating pagkukulang. Ano po? Ang taong si Hesus Kristo. Amen po ba? Amen. Datapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamahuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sino po ang puno ng sambahayan at sino ang bahay ng Panginoon Hesus Kristo? Who is the head of house of God? What is the name of house of God? Registered in heaven. Isa lang ang may hula na ipinaganda ng tahanan sa langit in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ililikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Diyan ipapangaral yung nilalaman ng banal ng kasulatan na makarinig ang makarinig at sumampalataya ay hindi mapapaya hanggang sa muling niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Hindi tayo kaya iligtas nung pinagsikapan natin karunungan sa mundo. Hindi tayo kaya iligtas nung kayamanan ng mundo. Ano po? Hindi tayo kaya iligtas nung kapaimbabawan natin sa mundo. Who is the head of church? Who is the head of kingdom of God? What is the name of kingdom of God? Registered in heaven. Naunawaan po ba natin yung Hebrews chapter 12 verse 22? Dadapwat ang silapit na tayong lahat sa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong. So, intindido ko mon, yung nagpupulong, may inaalala, may ginugunita, yung pagduro sa on the cross, yung kamatayan on the cross. Sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, kaya tayo nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. Firstborn of the resurrection, nagbabantay tayo sa muli niyang pagparito. Nag-gets po natin, common sense, nag-gets po ba natin? Amen. May wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na magpagawa tayo ng magagandang building at doon tayo mag-diwang. Kundi inilagay ang pagdiriwang, naaalalahanin natin, gugunitain natin yung katuparan ng pula ng mga banal na propeta at maninindigan tayo sa palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. At ginaganap natin yung katarungan ng hukom ng mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung may relasyon. Lumalabas sa labi niya yung relasyon ng ating manunubos, yung katwiran ng ating manunubos, nagpapatotoo. Naunawaan po ba natin yung kalagayan ng stand ng mensahero ng
Kinirang ng Panginoon ng mga hukbo na sinugo sa katwiran, sinasamahan sa kapayapaan, sinasamahan sa katwiran, hinahanap nung isinugo yung kautusan ng mga banal na propeta at nag-iingat yung kanyang bibig sa kaalaman. Amen po ba? Amen. Bawal dagdagan ng banal na kasulatan, bawal bawasan ng banal na kasulatan. Sino bang magdagdag nito, daragdagan na salot sa buhay. Sino bang magbawas nito, hindi na makakaunawa sa puno ng karunungan ng buhay. Amen po ba? Amen. At nakakalungkot po, napakarami ng lumitaw ng mga traidor. Bakit nasabi ko kung traidor? Nangyari ito hindi naman nasumpungan ng kasinungalingan itong ibigay siya na nasulat sa banal na kasulatan na magbusa sa krus hanggang kamatayan. Amen po ba? Amen. Inilibing sa ikatlong araw Pinatunayan ng Panginoon Diyos na yung pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Napakita sa 12 apostol ng Kordero Amen po ba? Amen. Doon pa lang yung ebidensya Nagsalita ang Panginoon Diyos Ano po sinabi? Huwag magulumihanan ng inyong mga kalooban. Kapayapaan ay sumayin inyong lahat. Ako nga rin ito. Ako'y Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Nag-gets po natin? Amen. Narinig natin yung sinabi doon sa mga banal na apostol ng Kordero na nangaral ng pagkabuhay na magbuhay. Yung ebidensya, nadinig po ba natin? Sinabi ng Panginoon Diyos, ako'y Espiritu, walang laman, walang mga buto. Ang kaligtasan ay merong testimony na pinaniniwalaan. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya napakadakilang panahon. Ano po? Itinangay itong huling panahon na 2 o 3 na nagkakatipon lalo sa ating kalagitnaan ng pinagsasaligan ng Kordero na ginaganap natin. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti. Kung hindi tayo makikiisa, kung hindi tayo makikiisa sa pananalig sa Panginoong Jesucristo, isipin natin, kung hindi tayo makikiisa rito, wala magiging common denomination yung lakad ng paniniwala natin. Wala tayong hinihintay na pag-asa sa kaligtasan natin lahat. Dito na lang nakapalomang kaligtasan at pag-asa natin lahat. Sa tanda ng patotoo na ginigil natin lahat. Who is the head of body of Christ? Jesus Christ is the head of body of Christ. What is the name of body of Christ? Open the book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ililika sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Zion. Tignan natin yung taas. Pag sinabi itaas, langit. Amen po ba? Amen. O di mariwanag sa atin na gets natin na ang bundok ng Zion ay pinaghandaan ng prophet ko sa langit. Legit na. At nadidinig nyo yung kanagayan ng pananalig at pananampalataya ng bundok ng Zion yan, may relasyon sa tagapagligtas, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po yung pinaniniwalaan ng ginaganap natin, yung ebidensya, nasulat sa batang na kasulatan. Kaya napakalinaw po nung binabanggit sa sulat ng Apostol Pablo sa mga iglesia sa mga taga-Kolosas. Bahagi na lang 144,000 yung sinulatan ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas Amen. Declaration ng mga churches yan. Saan nakatayo ang Kordero? Sa bundok ng Zion. O hindi ko ano yung paniniwala nung tinatayuan na 144,000 kaya hindi lang paniniwala natin ngayon. Nagkaiba mo ba? Hindi mo ba naka-relevant? Naka-similarity? Kaya isipin natin mabuti. Sino ang may pag-iisip dito bundok ng Zion? Sino ang nag-isip dito? Sino ang narumpa ng bundok ng Zion? Sino ba ang Panginoon Diyos ang nag-libera sa langit ng bundok ng Zion? Tanungin nyo yung religion nyo kung yan ba may record sa langit. Pag walang record sa langit, magdesisyon na tayo sa huling panahon.
Amen po ba? Amen. Huwag na tayo maging duwag pa sa huling panahon na ang kaligtasan ay para sa matatapang at may prinsipyo. Amen po ba? Amen. Huwag tayo palitin sa mga mandalaya at nanghihilak ng mga traidor na makakaral. Ano po? Hindi pagandahan ng buhay. Ang application nitong binigay sa atin nasa mga Lazarus na katangian nasa mga hamang at mga mamang na kalagayan lang, bilang tao Nasa lihim na dako lang Hindi naghahanap ng Panginoon na makarangal ng tao. Hindi naghahanap ng Panginoon sumwisyo ng mga richest man, na mga edukadong tao na nagsilikap sa kanilang mga pangarap. Hindi siya naghahanap ng matataasan karangalan ng tao. Unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Sumwiso, pagkaman sa Diyos, sino ba din pagiging Diyos niya? Pinaglingkuran niya tayong lahat upang wala tayong maging dahilan at wala tayong may pagmalaki. Sino man tayo? Amen po ba? Amen. Kaya listen carefully, people of God. Makinig tayo mabuti. May last days na. Ito na yung indikasyon ng Panginoon Sumwiso Hindi na natin yung tingin niya. Unawain na po natin mabuti. Dahil may darating na pangalan sa mundo, sa muli niyang pagparito. Darating yung manlilipol, baka abutan tayo hindi natin ginaganap ito. Amen po ba? Amen. Who is the head of Kingdom of God? Who is the head of administer the house of God? Jesus Christ is the head of house of God. What is the name of house of God? You and me, that is the house of God. Amen po ba? Amen. Tayo, pamilya ng Panginoong Kristo. Siya ang Pangulo. Amen po ba? Amen. Ano po? Hallelujah, purihin ka ba? Kaya sa kataas-taas sa sangkatangit ang kanya sa oras ng lupa. Sa paralang ng Kristo namin tagapagpunta. Nabasahin ko po ito, unawain natin mabuti. Napakarami lang naparito mga traidor Nangyari yung ebidensya, nasulat Pilit na inililihin mo itong nangyari. Verse chapter 2, verse 22. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ang siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa mga tuwing ay ang tumanggi sa Ama, sa Anak. Tingnan nyo, pinanggihan ng Ama sa pamamagitan ng Kristo. Ito ang Antikristo. Ito ang mga traidor. Yung ibinibita yung Ama sa pamamagitan ng Anak. Amen po ba? Amen. Nagigits natin. Amen. Ang sino mang tumanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Nakgets po natin. Amen. Nakuha natin yung kamabalagan. Ang sino mang tumanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Kapag hindi natin pinaniwalaan yung Anak, hindi natin pinaniniwalaan yung Ama. Wala sa atin yung Ama. Paano tayo didiretso sa Ama? Hindi yung tagapamagitan yung Anak, ayaw natin tanggapin, ayaw natin paniwalaan. Pwede wala natin sa atin yung kalooban ng Ama. Ba't pupunta po tayo sa Ama, didiretso tayo, hindi tayo makakarating doon. Bakit? Yung Anak ang daan Yung Anak ang tagapamagitan at katotohanan patungo sa Ama Amen po ba? Amen. Rulok na to. Rulok na po yung binibigay sa ating karunungan At sino man tumanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Nag-get po natin? Amen. Ang sino man tumanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Ito ang liwanag dito. At sino mang tumanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama.
kinailan natin yung anak at hindi natin pinaniwalaan ang Espiritu at hindi natin sinaksihan yung anak, hindi sumasa atin ang kalooban ng Ama. Wala tayong iniintay sa mundo sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Maliwanag po ba? Dito pa lang sa mundo, magsusulit na tayo sa ginawa natin katakilan. Maliwanag po ba? Hindi natin po pwede ipagmalaki kung ano man yung posisyon o yung karangalan natin. God is controlled nationwide, worldwide. Naunawaan po ba natin ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang may control ng lahat ng lakad ng tao sa mundo sa silong ng mga langit. Dito pa lang sa mundo, pagsusulit na natin yung ginagawa natin na katraidoran. Amen po ba? Ito ang liwanag dito. Bakit sinulat ito ni Apostol Juan sa Aklat ng Juan? Para sa mga banal ito Amen po ba? Amen. Hindi naman maipapaliwanag ito ng mga antikristo Amen po ba? Kaya dito pa lang sa mundo, yung mga anti-Christ, mananagot na. Kahit anong isipin at gawin, susundan sila ng nakasisintak na kahiyan. Susundan sila ng panghulupay-pay dito. Amen po ba? Ito yung ebidensya Nangyari ebidensya hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, nahayagang larawan ng Panginoon Diyos na Espiritu. Nagpalita sa mga banal na apostol ng Cordero, huwag magulumihanan ng inyong mga pag-iisip at kalooban. Ako nga rin ito. Ako'y Espiritu. Walang laman. Walang mga buto. Hindi pa po marami naunawaan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Cordero. That is the evidence of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin. Kaya nagbabantay ako, titignan po ito, mga napalito, mga traitor sa mundo God is controlled. Ang salita ng Panginoon Diyos ang kumukontrol ng lahat ng lakad at pag-iisip ng tao. Amen po ba? Wala na kapangyarihan si Satanas. Nasa ilalim na siya ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Ang gaganap po yung ibigay ng Panginoon sa atin. Ang sino mang tumanggap sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang sino mang tumanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Kapag tinanggihan natin yung anak, hindi sumasa atin yung ama. Ngayon, pag sinampalatayan natin yung anak, sumasa atin ang ating ama. Amen po ba? Vice versa. Amen. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya naman ang ama. Sa kalooban ng ama, paparito ang Panginoon Diyos. O di binibigyan na tayo ng pagkaunawa. Nalalaman natin na malapit na buwan ito. Dahil meron lang gumaganap ng patotoo. May gumaganap na ng kalooban ng ating ama sa langit. Amen po ba? Amen. O di ba sa kalooban ng ating ama sa langit, malalaman natin at kailangan talagang lipat umala na sila na nakakaanap ng muling pagpalito ng Panginoon Kristo. Saan babalik? Isaiah chapter 52, 7-8. Yan ang pinapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan natin lahat. Na ang hatid ay kapayapaan at kapanasagan natin bawat isa. Na kung babalik na ang Panginoon Kristo sa pananunod na sayo nila ang kita natin sa ng mukha. Amen po ba? Amen. Naliwanag po natin na word for word. Yung babalikan, kahayaan ay sinayo sa paniniwala. Amen. Pero, binibigyan na tayo na assurance of faith Sa pagpalito niya binibigyan na tayo ng pag-asa na walang hanggan. Na ginaganap na natin yung kalooban ng ating kamasalanan sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na mag-Diyos. Amen po ba? Amen. Na kung babalik ng tagapagligtas natin sa bundok ng Sayon, word for word, saan babalik? Sa bundok ng Sayon. Amen po ba?
Amen. Nakikita natin ang mukha, nakahangin ang liit sa harapan. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo na kumahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Ang linaw eh. Nagiging katulad din tayong Espiritu. Kaya firstborn of the Holy Spirit tayo eh. Firstborn of the resurrection tayong lahat. Registered in heaven. Resurrected by God's promise in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. You and me, that is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po ba natin kung paano meron tayong pagpasok ay isang Espiritu rin sa ating Ama sa pamamagitan ng Kristo. Kaya marami na pong nagsibitawan ng mga traidor na mga ngaral. Ginagayot ito sa pakinabang para gumanda buhay. Wala tayong mapapasok sa banal na kasulatan. Nagamitin natin ito para gumanda buhay natin. Hindi pa pasikatan, ano po? Hindi. Yung katapatan, yung po ang nakadulugod na paghahain sa Panginoon sa Kristo, na matindi tayong tapat. Kanya po ba? Nagawa po ba natin yung pagkatapat sa pamimiligan? Nagtapat ito sa pagkabuhay ng mga binibigyan ng regalo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, may patotoo na inihasik sa sanlibutan. Pinapahayag sa technology na walang bayan. Amen po ba? Amen. Upang maging halimbawa tayo, nanginibelo tayo sa dinami-dami ng mga organisasyon dito sa mundo. Non-profit organization tayo. Sino nag-organize natin, sino nag-presentation sa atin? Ang tagapagligtas po natin. Amen po ba? Amen. Who is the head of church? Jesus Christ is the head of church. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin o hindi pag-iisip tayo ng ating pinuno? Siya ang ulo ng iglesia ng bundok ng Zion. May pag-iisip ng ating tagapagligtas ang bundok ng Zion. Hindi ba pinangalan ng mga banal na apostol ng Kordero ang ebidensya na ginawa ng tagapagligtas na sinabi sa mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan na gagawin niya? Hindi ba pinangalan sa atin? Evaluate nila ang bundok ng Zion. Nakatala sa langit, silyado na sa langit, bindita sa langit. Nakagawa po ba natin pagkakakilangan ng paniniwala na sumampalataya, hindi mapapahiya, covered sa salvation. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak itong binigay sa ating pagdiliwang na inaalala na natin yung kamatayan at muling pagparito eh. Amen po ba? Amen. Hamak lang po yung tinawag ng Panginoon sa Kristo na mensahero para magparating na katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Hindi po maganda kalagayan, hamak lang. Hindi ginamit na makipaglaban sa mga naparito, mga impostor na mga mandaraya at mga traidor na mga ngaral. Amen po ba? Amen. Gimana po ito. Sa dinami-dami ng organisasyon pagdating sa reliyon, isa lang ho ang magtatagumpay. Amen po ba? Amen. Sino ho ba ang may palaro nito? Kung hindi matuwid, yung pagkatanyag natin ng katotohanan, susukatin tayo sa hula. At kung hindi tayo, kung masupok tayo sa hula, at walang hula na lumatama sa pagkahayag natin, mawawala tayo sa competition. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ito, may hula ng Panginoon sa Kristo ito. Kaya unawain natin mabuti ngayon. Ano po? Hindi madaling magkamit ng kaligtasan. Kaya paalalahan na lang po tayo ng ating tagapagligtas na magsuri na tayo.
upang magyak na natin yung kalagayan natin na tayo ang tagapagmano ng kanyang pangako na sinabi niya na ito'y pag-asa na mapalad ang nakarinig ng aklat ng hula na ito. Sabi niya, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano sumasa atin yung ating Ama at yung ating tagapagligtas? Amen. Ako po yung nagpapasalamat at binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksingkat at sa pagkabuhay ng mga ulit. Magbantay at magtiyat po tayo na dapat tayo na nagkakaisa tayo ng pag-iisip ng biyaya ng pananampalataya sa pagkabuhay ng mga ulit. God bless people of God. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Kaya nga sa lahat ng mga minamahalang mga kapatid, patuloy na ipinapaalala sa atin na patuloy tayong maging masikap sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Gugulin natin ang ating panahon, ang ating pag-iisip, ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat siyang tunay na kaligtasan, siyang tunay na pagpapala, siyang tunay na kapayapaan. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala natin ng Panginoon Kristo na tunay na larawan ng pagka-Diyos ng ating Ama. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, mga galak tayong patuloy sa pagtang Panginoon, magbuhat pa ng una hanggang sa kasalukuyan at darating, patuloy na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay na bagamat hindi lang natin napapansin sapagkat tayo nalilibang sa mga gawain ng sanglibutan, pero sa mga hinirang, sa mga tinawag sa bayan ng Panginoon, tunay na ang kabilang-lalas ng mga gawa ng Panginoon ay hayag sa ating puso't isipan na marapat natin pakaingatan at ding ipabuhay ng tapat upang tayo patuloy na maging kagalakan ng ating Panginoon sa kanyang banal na lukdupan sa sangkalangitan. Bawat tayong patuloy, mga kapatid. Great and marvelous are thy works. Ikagalak natin patuloy na ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagpapasalamat at pagtitiwala sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang dakilang Diyos na naglaan sa amin ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa aming Panginoon sa Kristo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakong lukluban sa sangkalahatan. Amen. Sa iyong kagandahang loob na sumasama aming lahat, na sapagkat nalalaman mo na bagamat kami una-uni nahayag sa isang dukha at payat na kalagayan, puspos ng kahinaan at kabagabagan, gayon man, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo tumatahan sa aming puso at isipan,
Patuloy na kung paano kami nahihirapan sa lahat ng mga lakad ng buhay, gayon naman sumasagana ang iyong tulong, gayon naman sumasagana ang iyong pagpapala ng kapayapaan sa aming puso't isipan, na anupat nagbibigay sa amin ng ibayong katatagan upang patuloy namin ipamuhay ang iyong katwiran hanggang sa maipagtaguyod kami kay Kristo sa kahayagan at isang kalangitan na kung ano ang kanyang larawan, gaya ng sinilitamoy, magiging ganun din ang larawan ng iyong banal na bayan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dalisay na pag-ibig na ibinahagi sa buong sanlibutan. Dawa, ayon sa minagaling ng iyong kalooban, Panginoon, na sa namin pinagtitiwalaan, ikaw ang nagbubukas ng puso't pag-ibig ng sinong taong magiging bahagi ng iyong bayan sa makatwid bagay ng iyong iglesia ng banal na lulot ng sayon. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, patuloy na ang mabuting balita na sumasaamin ay ibabahagi sa buong sanlibutan ayon sa ibigay ng iyong kalooban, ayon sa dalisay at banal mong gaway sa pamamagitan ng iyong patulan. Ang lahat ng papuri, kaluluhatian, pagkakila at pagsamba ay patuloy namin tinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na mahalubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.